Yon, panibagong araw at panibagong buhay. Kaya din naman mga kamamaw. Today is Friday. And then tomorrow is ibabalak ako magpamasahe. Itong left arm ko is may part siya na pag ibinuhat mo masakit. Yung parang alam mo na ipitan ng ugat. Kailangan lang mapiga. So, ngayong taon ilang beses pa lang ba ako nakapamasahe. Parang pangatlong beses pa lang to this year. So sayang din naman yung benefits natin kung di natin gagamitin. Same time siguro pili ko nakuha ko dito. Siyempre trabaho, pag-workout tayo. Kalong-kalong ko pa si Jacob kasi minsan naisip ko kasi kaya kailangan ko papiga ito dahil minsan pag kinakalong ko si Jacob parang mapupunit yung braso ko lang. Lalo pag naglikot si Jacob, sabi ko minsan napapasigaw na lang ang mga kamamaw, tapos sabi ko parang mapupunit yung braso ko, so kailangan na itong mamasahe para kahit paano ma-relax naman yung muscle natin. At the same time, bala ko bibili rin ako ng winter boots kasi nga yung ginagamit natin winter sapatos pa lumalabas tayo pag winter, usually ang kadalasan kong ginagamit ay yung ating steel toe, yung ginagamit natin pang trabaho, kaya ang bilis maluma ng sapatos ko ngayon kasi yung mga rubber shoes natin hindi naman advisable gamitin pag winter dahil napakadulas ng mga yan. So kailangan yung mga hindi talaga slip, yung talaga makapit dapat sa sa kalsada or sa snow, yung magamit natin winter boots. At the same time yung waterproof, meron din tayo dito yung ginagamit na winter boots, kaso nga lang is parang pamorma lang yung dating parang hindi siya waterproof na. At the same time pag biglang ginamit mo tapos biglang medyo matunaw yung yellow, yung snow is di ba syempre maputik, di ba? Parang ang laging ang dumihin tingnan. Tsaka at the same time hindi siya kasi waterproof, parang feeling ko mababasa o maan yung paa natin. So kailangan natin protektahan ng sarili natin mga kamam. Tandaan natin hindi tayo pabata, kumatanda tayo, kaya ingatan natin yung mga wag nating bigyang wala pagbali, walang bahala yung mga bagay na parang akala mo okay lang, nilalamig yung paa mo dahil hindi naman tama yung sapatos na suot mo, lalo pag winter. Mahirap na yung ganun, baka mamaya alam mo na. Siyempre nga mamatanda na tayo, dapat ingatan natin sarili natin. So ayun mga kamama, nag-intro lang ako ngayong araw. See you later. 1 year later. Yan, punta naman tayo sa massage nang matanggal na yung mga sakit ng katawan natin mga kamamo. Ay nako, iba talaga kasi pa nagtatrabaho ka talaga sa sa warehouse. Talagang buhat ka ng buhat araw-araw, talagang hindi maiwasang hindi ka magbuhat. Ay nako, matanda na si kamamo. Dahil mag-aayos na sila misis. Nagyaya nga si misis, actually gusto ni misis sa daw, dalhin daw sa Negros si Jacob. Sabi ko, titingnan ko muna kung kakayanin ng oras natin yung lahat ng dapat lakarin. Nagyaya din si Bless, papagupit din daw siya kay Kuya Demar. So kaya yung day off namin mga kamamo talagang alam mo yung pakaramdam na parang kulang yung 2 araw para gawin mo lahat ng dapat mong gawin. Ayan, ako. Tapos ganyan pa yung kalsada, di ba? Talagang naiingat din siya. Pagdadasyon yung maalala ko yung natikitan tayo. Parang matinding aral na sa akin yung ngayon kasi malaking bagay din, malaking pera. Pero hindi ko siya totaling parang nai-stress ako. Talagang nanghinayang lang ako dun sa pera kasi nga magpapasko mga kamamo. Kumbaga natapat pa bayaran din nilang tuition ng anak ko, di ba?
So, ang sa akin, dati nung mga siguro mga, kung tatanungin mo ako, mga like around mga 6 years to 7 years ago, nako, stress na ako yung mga pag ganyan. Stress na, parang alam mo yun. Napag-isip-isipan ko din kasi na sabi ko, aanin ko yung galit ko. Wala rin naman yung mangyayari, di ba, kasi nga nangyari na. Kesa yung parang sirahin ko yung araw ko, hindi ko magawa yung mga gusto kong gawin, maging masaya ako sa day off ko, mapupunta lang doon sa init ng ulo dahil nga kasalanan ko rin naman, di ba? So sabi ko sa isip ko, hindi, hayaan ko na lang. Kasi talagang kung nangyari na, hindi, mag-ingat ka na lang sa susunod para at least walang mga ganyang klaseng aberya o mga ganyang sitwasyon na parang ikaka-stress ng ulo mo. So, ayan, anyway, magdadrive na muna ako mga kamama. Alam mo, driving time na naman. Kailangan natin mag-ingat-ingat. So, punta muna ako sa masahista natin. Mga ma'am, dito na tayo. Temperature is 11, negative 11. Pero yung hampas nung nung lamig ay sakto lang, hindi siya sobrang lamig. Mas malamig pa kahapon, which is kahapon is parang ang temperature is like around lang siya, parang negative 7, negative 8 lang. Ang kaibahan niya is medyo nag-i-snow kahapon, and then medyo malakas ang hangin, kaya mas malamig kahapon kaysa ngayon. So parang ngayon, it's a sunny day. Makita niyo naman yung hampas ng araw sa aking mukha. Yan. Ito na, mamaya pa ba yan? Dami ko kasing iniisip mga kanong ano yung pagagawin natin So ayan ngayon, enjoy lang natin yung araw yung araw natin, yung day off natin. Enjoy lang natin yan. Ano pa, balang araw ay makakaano rin tayo, makakaraos din tayo. Kumbaga ba'y laban lang. Alam mo yung mga Pilipino, laban palagi tayo. Yan mga kamamaw, ang sarap ng maling schedule na punta. December 6 pa pala ako. Naku malaman, pagkakaintindi ko din sa usapan namin ngayong araw na ito. Pero syempre wala tayong dyan. Talagang it is what it is. Syempre mabait yan, mabait yung dito sa sa therapeutic massage clinic. Tropa natin yan kasi mahilig ding mag-aso yan mga kamamaw. Nung nakatira kami sa Kensington, madalas kong kausap sa labas yan. Syempre sabi ko kasi inyo, huwag nyo sisirain yung araw nyo. Kung talagang wala, nagkamali tayo schedule, di ingitay mo na lang, i-reschedule na lang natin, di ba? Para yung mood natin ay wag naman masira mga kamamaw. So ngayon, December 6 balik tayo. Pero kaganda naman nun, dahil pa schedule ko rin si Mrs. Dalawa kami magkasunod kami. Para pag after ko, siya naman, para at least after hawak niya si Jacob, pagkatapos ko naman ako namang hawak kay Jacob at siya naman ang mamasahihin, kasi mas maganda siya ang masahihin, madali siya ang mas mainitin ang ulo sa amin dalawa, lalo pag pagod yan mga kamamo. Kaya sabi nga nila, kung gusto mo maging maayos ang buhay mo, dapat masaya ang misis mo. Kung na inalis yung parking ko dito, punta na sa SGI, paparehistro natin ang ating sasakyan dahil ang expiration ng ating rehistro usually monthly lang, kasi ako magpa-register so December 1 pa ang expiration ng natin, ng register ng sasakyan. Pero paparehistro na ako para isang puntahan na lang. Ako'y tamad ako lumabas mga kamama pag lalo na kami lang dalawa ni Jacob sa bahay. Siyempre mas pinapriority ko yung energy ko na malaro ko yung anak ko kaysa yung sasabayan ko ng lakad pa. Siyempre magpe-prepare pa tayo ng pagkain, magpe-prepare pa tayo ng kakainin ni Jacob. Make sure nakaligo si Jacob bago ako umalis, make sure nakapaglaro yung bata, make sure may memory kaming nabuo ng araw na iyon bago ako pumasok. So ayan, din sa Cookie Insurance. Usually ang bayad ng rehistro ko monthly mga kamamaw, sa mga
bago lang dito sa Canada o sa mga nasa Pilipinas o kung saan mang sulok kayo ng mundo, parang 105 or 110 lang ang ano ko. Naman na din yung sasakyan ko, usually mga bagong sasakyan yung mga mahal, like around 150, 160, ganun ang rehistro ng sasakyan monthly dito sa Saskatoon, Canada. Nakapagpa-register na tayo sa SGI. 111 yung ano ko, insurance, yung ano ko ngayon yung bayad natin sa rehistro for 1 month. So January 2026 na ang registration again. Yan, inano ko na siya. So 2026 na ulit ang susunod na registration natin. Yan, hindi kasi ako nagpaparehistro ng ano, ng taunan. Usually mas mura, mas malaki matitipid mo kung yearly ka magre-register, pero mula nung dumating ako dito, nakasanayan talaga ako. Monthly lang ako. Yan, monthly. So at least safe na tayo ng 1 month for registration. Tinanong ko rin about dun sa ano natin, yung speeding ticket natin. Wala silang ano dun, hindi sila accountable sa kung ano man meron dun. Kailangan ko talagang pumunta sa police station or dun sa email, kasi mas gusto ko kasing nakakausap ng personal kaysa yung babasahin mo yung lahat ng nakasulat dun sa ano. Although naiintindihan naman yung nakasulat dun sa letter, pero iba pa rin yung, alam mo yung may tanong ka, masasagot agad ng ano, as in talaga makakausap mo sila kaysa yung hintay ka ng reply through email or through ano lang, text message. Mas naiintindihan natin na mas maayos kung sa usapang personal. So ayun mga mama, uwi muna ako. Pick upin ko na lang muna sila misis. Yung isang lakad namin na doon sa mga bilihan ng boots, doon na muna kami pupunta dahil napaagang ang ating ano, wala tayong masahe ngayon. Si Pogi nakapang winter na naman mukhang Michelin. Sanay na siya sa ano sanay na siya sa boots niya. Sayo ka soda pop. Soda pop. Ang paborito niya soda pop. Pogi naman baka pagupitan ko na rin mamaya, sabay ko sa atin niya mamaya ng ano, yung medyo maganda yung tubo ng buhok niya. Let's go. Nagkukulit. Matomba-tomba na sa snow. Let's go. Pagpagin mo din. Oo. Hop. Up. Malikot. Silikot. Tara. Ang pakalikot na bata. Ano tayo mga kamamaw? Ito naman mga boots yan. Yung mga boots. Ang gusto ko kasi talaga yung waterproof na ano Ito mga pambabae. Sapatos. Yan. Puro pang babae Ganda rin ito mga mamang lakos na chinelas. Sana maka-score tayo niyan. Yan natin mamaya. Check natin Yan. Ito running shoes. Ito yung mga panlalaking boots. Ang hinahanap ko kasi mga kamama. Ito waterproof naman siya nakalagay. Waterproof. So ganito ang kailangan natin. Kasi may leather to. Gusto ko sana yung ano siya yung parang kala mo dito rubber yung pagkaano niya. Yun yung mga choices lang natin mga kamamaw. Maganda kung may pure black na ito pero kung wala, ito lang feeling kung pinakamaganda sa ano ko kasi nakita ko ayan, grip, timber grip. So yan ibig sabihin makapit yan, makapit. May extra pa siyang lace. Strong lace yan. Pilihan natin mamaya. We'll see mga mamaw. Mamaw, ito na lang yung pinili ko. Ito lang kasi yung may size na waterproof na sakto sa pako, size 9. So at least ngayon pagpapasok tayo sa co-op, ito na muna gagamitin natin. Tsaka natin gamitin yung ano natin, yung steel to. Pag nasa co-op na tayo, iwanan na natin steel to from now on. 1 hour later. Mga kamamaw, nandito tayo sa sa Primerica, dito sa Saskatoon. Nandito tayo sa office nila. So ayan kasi parang mag-apply kasi ako ng insurance ko. So ayan, isi-set natin si Byron. Si Byron yung president dito ng Primerica dito sa Saskatoon, Saskatchewan. So ang natin sa next time sa mga hindi nakakaalam ng mga insurance. So meron palang tinatawag na parang term insurance sa permanent insurance. So under permanent insurance meron siyang whole life insurance tsaka universal life insurance. So ayan, i-explain na lang niya yun.
ni Byron, isiset ko ng ano natin, ng appointment for vlog para ma-explain nila kung ano ang meron dun sa mga insurance na yun, para at least kahit pa paano man lang magkaroon kayong idea kung ano yung mga insurance na binabayaran nyo, kung maganda ba o magbe-benefits ka ba ng maganda dito. I-explain nila lahat yun para at least sa mga lalong mga bago dumarating dito sa Canada, simula pa lang pagdating nyo is mamulat na kayo ano ba yung mga insurance na kinukuha nyo. Kung alam mo yung mga ganun, may mga times kasi na parang hindi naman na-explain ng maayos yung mga insurance na kinukuha natin, para sayang naman yung binabayad nyo. So ayan, so hintayin natin yung time na yon, isa-set ko ng appointment si Byron for interview dito sa Primerica dito. Malapit ako siya dito sa Cooper House yan. So ayan, hintayin nyo ilano natin sa vlog natin next time. Mama, inabot na kami ng gabi dito sa Primerica. Balik ako next week dito mga kamamo para i-explain na lang sa inyo ni Byron lahat. Marami kayong matututunan mga kamamo, sobra, kahit kami inabot kami ng ganitong katagal. Marami talaga ako natutunan mga kamamo. At malaking tulong sa mga taong hindi nakakaalam when it comes sa mga insurance nila. So ngayon, pipick upin ko na si Bless at magpapagupit pa siya. Ako sa mga kamamo, anong oras na? 5:30 na, hindi pa kami nag-breakfast gantong kabisi si kamamo. Kaya sabi ko nga sa inyo, sobrang hectic ng schedule namin ni Mrs. palagi, kaya talagang pag inaabot kami ng day off na Friday, Saturday, parang halos wala kang talagang ipapahinga din kasi lahat ng gagawin mo. Ganun kami kabisi mga kamamo, ganun ka anong mga tao dito sa Canada, napaka-busy, walang oras sa ibang bagay talagang, lalo pag may bata, ganun talaga. Kaya tiis-tiis lang mga kamamo, makakaraos din tayo lahat. Kahit ito kung sa mukha niya, okay lang. Gugupitan na siya yan. Si Bless, so ngayon pala ko, papagupitan ko rin tong bata na ito. Ay, pinapalitan tayo pa ng mami niya. So ayan, sobrang daming ginawa ngayong araw na to. Hindi pa po, hindi pa din. Bawat naman sa isang dali lang yan. Good. Kunti lang ang buhay mo kapaw sa hindi ka kakapilin. Ayan, hindi ka na nakasama. Subukan mo ate. Pa yun eh. Nakatambay ka rin dito na ako. Dito ka siya na. Oo, di ba nakatambay siya noon? Tapos di ba nabanggit ko sa kanya, nakita ko siya nag-jogging. So parang pamilya rin pangalan. Hi! Na maganda yung tubo. Nakikiliti. Hindi siya masyadong Sorry! Yes, kasi mami, no? Yan yung tama yung lalo. Para lumabas yung pagkalong. Mahuli. Huli na, superstore. Yan, ano na, mag-aalas 7 na, hindi pa kami kumakain. So ito, bibili lang kami ng mga ano namin, mga tinapay. Bili kami ng tag dito, itlog, yung mga konting ano natin, konting dagdag sa grocery natin para kahit paano hindi na tayo masyadong labas ng labas sa mga susunod na araw, lalo pag may pasok tong mga to. Dapat gawin na natin habang magkakasama pa kami at habang nasa labas pa. Mag-grocery na kami. At then nakapagpagupit na rin yung dalaga namin. Ngayon lang uli kami nagkasama-samang apat. Padalang sa patak ng ulan mga kamama mangyari na magkakasama kaming apat sa loob ng isang araw. Gutom na ikaw. Ako sa sobrang dami namin ginawa mga kamamo. Natulog na doon sa pinuntahan namin kanina. Haba ng tulog dun sa may Primerica. Ayun, gising na naman. Pinagupitan din eh, di ba? Pogi yung gupit na naman eh. Malakas maubos sa amin eh. So kailangan ko na tayo ng stock. Mabilis maubos. Jacob pa lang eh. Ubos na tong stock natin na to. Paano eh, sibuyas. Kumuha ng sibuyas. Ayun, talong naman daw. Parang partner sa tilapia, pritong tilapia. Iniwanan nila namin dalawang magnanay nako. Pag ini nakawala talagang ayun, iwan na naman sa akin tong isa. Hello.
Lagi naiiwan sa akin. Pag sila yung nakawala, parang kalam mga nakawala sa koral pag lalabas eh. Ito nating tinapay mga mama, ganito na lang yung binili ko. Yan. So, bumili akong itlog. Yan kasi nakakasurvive na kami, manok, para sakaling busy si misis, wala talagang oras magluto kahit pa paano may pambaon tayo. Ng noodles. Ng ano ngayon, lalo pag taglamig. Kailangan natin ng noodles. Lakami ang hanapin natin mga mama dito. Lakami. Ano tayo ng lakami. Ay, pansit canton din dito. Kung saan na lang ito. Yan. Hindi pwedeng walang ano. Walang noodles. Yan, di ba? Tindi ng araw natin mga kamamo. Halos parang hindi ka na makakain. Meron pa nga tayong ginalakad. Bala ko kasi din. Ngayon sanang araw na ito, dadaan ako sa police station para pakita ko nga yung ticket ko. Para kahit paano mapag-usapan ako magkano ba o pwede bang hulugan. Or kung talagang mas tutubo pa siya kung hulugan, di ba bayaran na natin ng ano, ng buo. Ulitin ko, okay na yun, nakamove on ako. Ano tayo, moving forward na tayo sa ating buhay. Tapusin na natin yun para at least hindi na natin kasama sa listahan ng ating mga gagawin. So ayun mga kamamaw, magbabayad na ako ng aming pinamili. At syempre, magpapahingan sila mama. Sobrang haba ng araw na to ngayon. Sobrang daming ginawa. Halos na late na kami makakain nila misis. Pero okay lang yun. Ang mahalaga, naayos na ang mga dapat nating ayos mga kamama. So maraming salamat sa inyo. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamama.